Ayan. So, let's have another example ulit of binomial to trinomial, and in this case, we have a negative first term and meron pa rin siyang mga cute na mga numbers, and we're going to use the vertical method on this one. So, magano muna tayo? Magkaroon muna tayo ng multiplying yung distributive property natin. Unahin muna natin yung mga red side. So, we have negative 2x times 3x squared. So, negative times positive, let's say negative. And then we have x times x squared. That is a x raised to 3. Kalimutan ko yung 2 and 3. 2 times 3 is 6. And then x times x squared is x raised to 3. Next natin, so we have negative 2x times positive 8x. Lagay muna ako ng plus dito as default. Then kulong natin, negative 2x times 8x. So that is a negative 2 times 8, 16. X times x, x squared. Next natin, negative 2x times negative 15. We have a default again. Negative times negative, let's say positive. 2 times 15, 30. Lagyan natin yung x. Next, we have sa baba naman. And we're going to use the vertical method. Pag gumagamit tayo ng vertical method, ano siya, much better siya if dito na siya sa mga binomial to trinomial and so on. So, kapag mas marami yung laman sa loob, mas nagiging okay yung vertical kasi yung space na kukuha natin, tsaka na-align na natin lahat ng mga values natin. So, let's proceed. We have 5 positive times 3x squared. Wala naman tong x, so x squared, hahanapin natin yung kapartner niya, which is this one. Lagyan na natin dito. 5 times 3, we have positive 15. Okay. Next natin, so we have 5 times 8x. Hanapin natin yung x dahil wala naman na tong variables. So, we have x. So, dito natin siya itatapat. Lagyan muna natin ng default. 5 times 8, we have 40. And last but not the least, positive 5 times negative 15. So, wala na siyang variable. Tuloy na tayo dun sa pag-add. Lagyan natin ng default muna again. Positive times negative, so that's a negative. 5 times 15, so that is a 75. Double check natin. 15, 30, 30, yeah, 75. So let's add them together. Baba na natin lahat. Dediretso na natin. So we have negative 6x raised to 3. And then we have negative 16x squared plus 15x squared. Tinakpan ko na. So, we have negative 16 plus 15. That is a negative 1. So, lalagay ko dito negative. Pero hindi ko mo nilalagay yung 1 kasi meron siyang x squared. So, ilalagay ko na dito x squared na lang kasi may invisible 1. Okay? Next natin. So, they are both positive. So, wala magiging problema sa sign or operator. Copyhin natin yung x para diretso na. 30 plus 40, 70. And last but not the least, copy this one. Pero dahil lilinisin na natin to, this becomes a subtraction of 75. And that is your final answer. So, ayan na. Our next example, ayan, medyo madugo. Madugo lang siyang tingnan, pero ang target pa rin natin dito is a binomial
to trinomial. In this case, medyo marami lang siyang letters. So, medyo usod lang tayo dito ng slide. Okay. Pero huwag kayong matakot sa mga ganyan kasi madali lang naman siya. It's a matter of right multiplication of exponents. Okay. Isa-isahin natin. So, ito muna. Okay. Hiniram ko muna sa nested para kayo naman yung gagawa later on sa nested method. So, we have 7a raised to 4 times 3 raised to 3a raised to 3. So, that's 821, 7 times 3. And then, a raised to 4 times a raised to 3, that is not at a raised to 12. Hindi yun. But it is a raised to 4 plus 3, that is a 7. Okay? Ayan. Baka nalilito ulit kayo. Again, pag nagmumultiply kayo, using FOIL method, lahat ng mga letters dyan magmumultiply. Pati yung powers, yung powers natin is mag-a-add. Yung mga letters, just copy them. Okay? Next natin. Okay, punta naman tayo sa pangalawa. So, let's use default. Positive times negative, that is a negative. 7 times 7, 49. A raised to 4 times a raised to 2, that is a raised to 6. 4 plus 2 yan. And then copy b squared. O, diba? Mas madali lang naman yan kapag chinek nyo isa-isa. Huwag nyo lang masyadong mamadaliin na dire-diretso lang ng sagot kasi the more na nagmamadali kayo, the more na nagkakamali kayo. Last, para kay 7a raised to 4, is yung times negative 18. Positive times negative, that's a negative. 7 times 18, so 70. So, ginagawa ko dito kapag ka larger number. Ayan, magbibigay na ako ng tip. Diba, 18 yan. So, times 7. 7 times 10. Tsaka 7 times 8. Okay? So, we have 70. Kaya, pagka napapansin nyo ako na gano'n, nagsosolve ako ng larger numbers, I tend to use this technique. Babanggitin ko siya. 70 and then 7 times 8, that's 56. Ayan. Tapos nagbabanggit ako ng dalawang number. Ibig sabihin nun na nag-add na ako. Okay? So, we have times 10. Pwede to times 20, depending dun sa tens natin. Okay? Pwede rin yan sa hundreds, tens, and so on. So, sa tens natin, we have times 10. And then yung sa ones natin, we have 8. So, 7 times 10, we have 70. And 7 times 8, and 56. So, mas madali siyang masolve. Then, kahit na i-mental math natin siya ng addition, madali na lang din. Kasi nga, na-breakdown na natin into smaller parts. Instead of just, tawag dito, magmumultiply kayo ng, magmumultiply kayo on paper. Okay? Etong sinusulat ko lang sa inyo, sinusulat ko to para makita nyo kung paano ko siya sinusolve mentally. So, 7 plus 5, we have 12. So, 1, 2, 6. Yan. Magandang practice din to mga anak. Para, mas mabilis kayong mag-solve. Okay? Kahit dahan-dahanin nyo lang, walang problema. Ang gagawin natin, LD pa kayo sanay. What is 7 times, 7 times 10? Ilalagay ko to 70, sulat ko 70. Then, what is 7 times 8? That's 56. Then, tsaka ako mag-add. Okay? So, we have ganyan. Okay lang yan. Hanggang sa masanay na kayo mag-mental math na not heavily reliant on writing. Okay. So, nasa na ba tayo? Dito. So, a raised to 4 and b, walang pares. So, lagay na lang natin dito. Ayan. Next natin, yung sa second naman. Ito muna. So, b raised to 3, a raised to 3. Dahil wala naman tayo nakitang a raised to 3 dito, magsusulat tayo sa iba.
Dito tayo. So we have negative times negative, that's a positive. 2 times 7, 14. Ay, nasa na bata? Ay, mali pala. Sorry, my bad. Ano pala? Ito pala. Okay, so 2 times 3, positive, negative. Negative 6, B3, A3. So in this case, hindi ko una yung B3 kasi nga, laging una ang A raised to 3. Laging una ang A. Kahit sa powers. Next natin. Hoping na may kapares na siya. Check natin. Negative 2 B3 and times negative 7A squared B squared. So B yung magkaparehas. B raised to 5 yan. Hanap tayo ng B raised to 5. Wala. So pag hindi kasya, alam nyo na, dito tayo. Okay. So we have negative times negative, positive, 2 times 7, 14. Ito na yung 14. And then we have A muna, A squared. Kinopya ko lang. And then B3 and B2. That's a B5. Okay. Ayan yun lang yan. Mamaya madali na lang gawin yan. And last but not the least, ayan na. Sa 18B na tayo. And as we can see, wala siyang A. And almost all of the terms natin may mga A. So, usod na lang tayo. Okay, pwede naman dito. Para magamit yung space dito sa baba. Ayan. So, we have negative times negative, that's a positive. 2 times 18, that is a 36. B3, B1. Lagyan natin yung yung exponent na 1. B3, B1, that is a B4. And then close na natin. Ayan, kompleto na yung natin. Yung mga terms natin, ayusin na lang natin. Una to, kasi 7 to eh. So, ang priority lagi is yung letter, first letter, and the highest power. Okay. So, we have 21. Lalagay ko na lang, hindi, ibababa ko muna isa-isa. Pero as we can see, wala naman sila lahat kapares. So, ang gagawin ko na lang dito is to rearrange na lang. Rearranging this one. Ito muna. So, we have 21, A raised to 7. Next naman natin is yung A raised to 6. Eto. Ayan. So, linisin na natin diretso. That's A minus 49, A raised to 6, B raised to 2. Next natin, A raised to 5, wala. A raised to 4, eto. Ayan. Linisin ulit natin. So, plus and minus. Minus yan. We have 1, 2, 6, A raised to 4, and B. Next, yung 3. Yung 3. Ayan. Although, there are times na sabihin natin na, sir, mataas yung power ng ng B4 and B5. And sa arrangement lang tayo nagkakatalo. Kapag ka medyo ganito ka-complex na, wala namang problema. Okay lang naman din doon. Kung sakali mang magkaiba tayo ng arrangement. But, kailangan yung very first term natin is the highest power. Okay, regardless kung nasang letter siya. Highest power pa rin, prioritizing first letter of the alphabet. Kung nasa letter B siya or letter Z, tapos nandun yung highest power, let's say, Z raised to 10, edi dun mo siya ilagay sa unahan. Basta ang priority palagi is yung highest power. Okay. Ang tawag dito, kapag may highest power at siya yung nasa unahan, siya yung degree of polynomials. Kasi yung degree of polynomials na yan, mababanggit yan sa grade 9 or 10. Pero later on pa yon. Maalala nyo rin to kasi
magagamit nyo rin yung pag-arrange natin. Okay, copy natin to. And then next is yung 2. Ayan, b raised to 5 yan. Pero instead nung nandito siya or nandito, dito ko na lang nilagay. Okay. Kasi may mas malaki naman na. Okay na yun. Pares lang naman din ang magiging sagot. We have 36 b raised to 4. And that is your final answer. Mahaba lang siyang gawin, yes. Pero kapag ka nag-focus lang kayo na hindi kayo na-overwhelm dahil ang daming ang daming powers, ang daming letters. Same process lang naman 'yan. Hindi naman kayo diyan. Hindi naman kayo magkakamali diyan na baka mamaya may iba ng sagot kasi hindi. Same process lang 'yan. Kahit na maging trinomial to trinomial 'yan, same process pa rin yung mangyayari diyan. Distributive pa rin. Mas mahaba lang siyang gawin kasi nga marami siyang involved na terms. Pero pa rin yan, tuloy-tuloy pa rin naman yan. Ganun pa rin yung process yan. Kasi nga, tandaan natin, kahit na gaano pa karami yan, you're just multiplying monomial to monomial. Isa-isa pa rin ang pagmumultiply niyan. Okay? Dahil na-master nyo na dati, yung pagmumultiply natin ng monomials to monomials, kahit na napagod kayo doon, at least nasanay na kayo doon, yung skill na yun, gagamitin nyo pa rin yan hanggang polynomials. So, lamang na lamang pa rin kayo kahit na mahaba yung sinasagutan natin. Kasi nga, marunong kayo mag-isa-isa.